Hello po sa lahat ng mga nakikinig. Ako nga pala si Ligaya Mendez. Ako at ang aking ina ay isang labandera. Dahil sa pagiging mahirap namin, minamaliit lang kami ng ina ko. Pero hindi ako papayag na habang buhay na lang nila kaming maliitin. Kaya naman, magpupursige ako sa buhay ko para baguhin ang buhay namin ng ina ko. Ito pa, Ate Tindeng. Isama niyo na din sa mga hugasin. Inilagay ni Melva sa malaking palanggan ng ilang mga pinggan, baso at kutsara. Mas nadagdagan patuloy ang hugasing nilang mag-ina. Bakit po ba kaming naguhugas nito, Tia Melva? Mayaman naman kayo at may mga katulong. Kaya bakit kaming maghuhugas nito? Tanong ni Ligaya na sinita naman siya ng ina niya. Namewang ang babae at tumaas ang isang kilay nito na tiningnan si Ligaya at ang nanay niya. Aba! Alam mo naman na marami tayong bisita at busy mga katulong ko. Pumunta lang naman kayo dito para makikain na. Aba, magkaroon din naman kayo ng silbi sa reunion na to. Wala na nga kayong ambag eh. Magrereklamo pa kayo na kayong pinapahugas ng mga pinagkainan. Sasagot pa sana si Ligaya sa babae dahil hindi niya nagugustuhan ang sinasabi nito. Pero pinigilan na siya ng ina niya. Pumasok na ulit sa bahay ang tiya niya. Nasa likod sila ng malaking bahay nito at naghuhugas ng mga pinggan habang rinig naman niya ang tawanan ng ibang mga kapamilya niya sa loob ng bahay. Hayaan mo na anak, tama din naman ang Tia Melva mo. Napasimangot naman si Ligaya sa sinabi ng ina niya. Kaya nila tayo ginaganito dahil hinahayaan niyo sila, Nay. Dapat hindi natin sila hinahayaan na apihin tayo, lalo na't kapamilya lang din naman nila tayo. Reunion to kaya dapat nandun din tayo sa loob at nakikipaghalubilo sa kanila. Napabuntong hininga na lang si Ligaya. Bakit sila ganun, Nay? Parang mga VIP turing nila sa mga kamag-anak natin na may matataas na estado sa buhay. May mga profesional na trabaho. Pero bakit tayo parang ginagawa nilang utusan? Nakakain nga tayo pero ginawa naman tayong tagahugas. Sana naman maging fair sila sa atin. Napabuntong hininga naman ng ina ni Ligaya. Ganun talaga ang buhay, anak. Hindi pantay-pantay ang mga tao. Bakit kasi hindi pantay-pantay, Nay? Sana lahat ng tao ay pantay-pantay na lang at puro mayayaman na para wala nang naaapit naghihirap. Inilipat ni Tindeng ang nasabunan na nitong pinggan sa isa pang planggana. Kapag parehong lahat ng tao, wala nang balanse sa mundo. Isipin mo, kapag lahat ng tao ay mayaman, wala nang magtitinda, wala nang magtatanim at wala nang magtatrabaho. Ano nang kakainin natin? Napanguso na lang si Ligaya. Basta. Hindi ako papayag na ganito na lang tayo habang buhay, Nay. Magsisikap ako para umahon tayo sa buhay. Balang araw, titingalain din tayo ng makamag-anak natin. Natigilan naman si Ligaya nang makarinig siya ng tawa. Nakita niyang iilang mga pinsan niya na kaedad lang niya. Oo, Ligaya. Titingalain ka namin kapag naglinis ka sa itaas. Tumatawang sabi ni Karen na kanyang pinsan at sinabayan pa nito ng iba. Nangangarap ka na naman ng gising, Ligaya. Tanggapin mo na lang kasi sa sarili mo na hanggang dyan ka na lang. Na hanggang labandera ka na lang. Tumatawa namang sabi ni Vivian at pumasok na ulit sa loob ng bahay. Napakuyom naman ng kamao si Ligaya. Walang imposible sa taong nangangarap. Balang araw, aangat din ako. Mas angat sa inyo. Itaga niyo yan sa bato. Alam ni Ligaya na marami pa siyang hirap na pagdadaanan bago siya umangat, pero lahat gagawin niya para umasenso sila ng ina niya. Hindi siya papayag na habang buhay na lang silang api-apihin ng mga kamag-anak niya. Hindi din niya hahayaan na ang pagiging mahirap nila ang maging hadlang sa mga pangarap niya. Hindi nakapagtapos sa pag-aaral si Ligaya dahil sa hirap nila sa buhay. Sila na lang dalawa ng ina niya dahil namatay ang ama niya nang magkasakit ito. Wala silang pera kaya wala silang maipagamot dito. Tumulong naman ang mga kamag-anak nila pero may kasamang masasakit na salita. Kaya nang marunong nang magtrabaho si Ligaya ay tumulong siya sa ina sa paglalabada.
Ayaw na sana niya na pumunta sila sa reunion nila, pero nagpumilit ang ina niya at nakakahiya daw kung hindi sila pumunta. Natawa na lang siya ng mapakla sa loob-loob. Ano namang nakakahiya sa hindi nila pagpunta? Hindi naman sila kawalan sa mga kamag-anak nila, lalo na't mahirap lang naman sila. Ginawa lang naman sila nitong tagahugas at parang mga katulong. Bata pa lang si Ligaya ay na-realize na niya na magkaiba talaga ang trato sa mga tao. Kapag mayaman ay kulang na lang ay luhuran nito. Pero kapag mahirap ay kulang na lang ay ipagtabuyan nito. Ano, Tinding? Kukunin mo ba ang inaalok ko? Rinig ni Ligaya na tanong ni Aling Bebeth sa kanyang ina. Si Bebeth ang kapitbahay nila na nagtatrabaho sa mga mayayaman bilang isang katulong. Hindi ko pa alam, Bebeth eh. Lumapit na si Ligaya sa dalawa. Ano po ba yon, Aling Bebeth? Ano po bang offer niyo sa nanay ko? Ngumiti naman ang babae kay Ligaya. Butit nandito ka, Ligaya. Ikaw nga ang kumimbinsi dito sa nanay mo. Napatingin naman si Ligaya sa ina niya na hindi nagsalita. Yung labandera kasi ng amo ko umalis na at umuwi ng probinsya. Ngayon ay naghahanap sila ng bagong labandera. Itong nanay mo inireto ko, kaso parang nagdadalawang isip naman tong nanay mo. Sayang din naman kasi, malaking sahod. Hinawakan ni Ligayang magkabilang balikat ng ina niya at ngumiti sa babae. Huwag po kayong mag-alala, Aling Bebeth. Ako na pong bahalang kumimbinsi kay nanay. Basta tanggapin po namin ang trabaho na yan. Natuwa naman ang babae. Asahan ko yan ah. Balikan ko kayo dito bukas para sabay na tayong pumunta sa mansyon. Tumango naman si Ligaya. Sige po, Aling Bebeth. Maraming salamat po. Umalis na din ang babae. Napatingin si Ligaya sa ina niya nang pumasok na ito sa loob ng bahay kaya sumunod naman siya. Nay, bakit parang wala kayong balak na kunin ang trabaho na binibigay ni Aling Bebeth? Sayang din naman po yun. Napabuntong hininga ang ina ni Ligaya at tumingin sa kanya. Ikaw lang naman ang inaalala ko, anak. Napakunot noon naman si Ligaya. Mayayaman ang amo ni Bebeth at natatakot ako na baka katulad ng iba'y api-apihin din nila tayo. Napabuga naman ng hangin si Ligaya at lumapit sa ina. Hinawakan niya ang magkabila nitong balikat. Sa sinasabi niyo ay para namang may galit ako sa mga mayayaman. Isa pa, Nay, hindi ba ikaw na din ang nagsabi na hindi lahat ng tao ay magkakatulad? Siyempre, kung may mapangmaliit na mayaman, meron ding mababait na mayaman. Sa tingin ko naman ay mababait ang mga amo ni Aling Bebeth. Napangiwi naman si Tindeng. Paano mo naman nasabi yun? Kasi po, hindi naman magtatagal si Aling Bebeth sa kanila kung masama ang ugali nila, di po ba? Napaisip naman ng babae. Sa bagay. Napabuntong hininga na lang si Ligaya at ngumiti sa ina. Subukan na lang po natin, Nay. Kapag hindi niyo nagustuhan, umalis na lang tayo. Sa ngayon ay kunin na lang po muna natin, lalo na't malaki naman daw ang sahod. Balita ko may washing machine ng mga mayayaman, kaya hindi din tayo mahihirapan sa paglalaba dun. Napabuga ng malakas na hangin si Tindeng. Sige na nga. Natuwa si Ligaya sa pagpayag ng ina niya. Kinabukasan ay binalikan sila ni Bebeth at sabay na pumunta sa mansyon. Hindi maiwasan ni Ligaya na mamangha sa malaking bahay, sa malawak nitong garden at may swimming pool pa. Sa likod ng bahay din sila dumaan dahil nandoon ang trabaho nila. Grabe! Ganito palang mukha ng washing machine sa personal? Sa magazine ko lang kasi ito nakikita. Natutuwang sabi ni Ligaya nang makitang washing machine. Paano po ba ito gamitin, Aling Bebeth? Bago pa man makasagot ang babae, ay nagsalita si Tindeng. Hindi kaya masira namin to, Bebeth? Okay lang naman kami kung kami ang gagamitin namin. Mahinang siniko ni Ligaya ang gilid ng ina niya. Nay naman, may washing machine na nga tapos gusto mo pang magkamay? Isa pa, pangarap kong makagamit nito. Natawa na lang si Bebeth. Hayaan mo na si Ligaya, Tindeng. Marami siyang gustong malaman. Yung mga puti, pwede niyo namang kamayin. At yung iba,
Pwede niyong ilagay sa washing machine. Halika dito, Ligaya. Ituturo ko sa iyo kung paano gumamit nito. Para namang bata si Ligaya na excited na lumapit sa babae. Tiningnan niya ng mabuti ang pagtuturo nito. Ganun lang pala kadali yun. Tumango naman si Bebet. O siya, maiwan ko muna kayo dahil may trabaho pa ako sa loob. Kayo na munang bahala dito. Tumango naman si Ligaya at nag-thumbs up pa sa babae. Sige Aling Bebet, kami na pong bahala dito. Pumasok na din sa loob ang babae. Nagumpisa na din na maglaba sina Ligaya. Ang nanay niya ang sa mga puti, habang siya naman ang sa mga dekolor at ginamit niya ang washing machine. Natutuwa siya dahil ngayon lang siya nakakita nito sa malapitan. Ang galing talaga ng nag-imbento nito, Nay. Isipin mo yun, mas napapadaling trabaho ng mga tao dahil dito. Alam niyo kung anong gusto ko balang araw, Nay? Napatingin naman si Tindeng sa anak. Ang magkaroon ng sariling washing machine. Bahagyang natawa si Tindeng. Sa dinami-dami ng pwede mong gustong makuha. Washing machine talaga? Tumango naman si Ligaya. Kasi Nay, kapag may ganito tayo, mas magiging madaling paglalabada natin. Hindi na masusugatan ang mga kamay natin at sasakit ang mga likod natin sa kakaupo sa paglalaba. Itong washing machine, ay pwede ka na ditong maglabat, automatic na tutupiin na lang. Napapailing ang babae. Hindi ba parang pangtamad yun? Umiling naman si Ligaya at tumabi ng upo sa ina. Tinulungan niya ito sa pagkukusot ng mga puting damit. Hindi din, Nay. Mas mapapadali nga ang trabaho noon kaya kahit gaano karaming labahin ang tanggapin natin, makakaya natin kasi may washing machine na tayo. Piniga ni Tindeng ang mga damit at nilagay ito sa isang planggana. Kaso mahalang ganyan, anak. Alam ko, Nay, pero pag-iipunan ko yan. Lalo na kung malaki nga ang sahod natin dito. Napatingin sa itaas si Ligaya na tila ba nangangarap. Kapag may pera na ako, magtatayo ako ng laundry shop. At syempre, mamamahala na lang kayo doon dahil iba ang gagawa ng labahin. Kayo na lang po yung makikipag-usap sa mga customer. Hindi nyo na kailangang maglabada. O kung gusto nyo, sa bahay na lang kayo. Nakaupo sa malambot na sofa habang nanonood sa 32 inches nating TV. Natawa na lang si Tindeng dahil nangangarap na naman ng gising ang anak niya. Sana nga anak, matupad mo ang gusto mo sa buhay. Kapag talaga nangyari yon, ako ang unang tao na magiging masaya para sa'yo. Biglang nalungkot si Tindeng. Pasensya ka na din kung sa amin ka ng tatay mo napunta. Walang pera. Mahirap lang kaya hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral at walang narating sa buhay. Ngumiti naman si Ligaya sa ina at niyakap ito sa balikat. Nay, maswerte po kaya ako dahil kayo ni tatay ang naging magulang ko. Hindi man kayo mayaman sa pera, mayaman naman kayo sa pagmamahal at sa mga pangaral. Hindi po ba kayo proud na napalaki niyo akong mabait at palaging positibo sa buhay? Isa yun sa mga katangian na hindi kayang ipamana ng ibang mga magulang sa mga anak nila. Pinunasan ni Tindeng ang tumulong luha. Kahit kailan talaga, ikaw ang nagpapagaan ng lahat. Kahit pa naghihirap na tayo, positibo ka pa din sa buhay. Kaya nga ikaw ang nagbibigay ng buhay sa buhay ng tatay mo sa amin. Ngumiti si Ligaya. Huwag na kayong umiyak, Nay. Baka sabihin ni tatay na pinapaiyak ko kayo at baka multuhin niya ako. Kahit mahal ko si tatay, alam niyo naman na takot ako sa multo. Natatawa na lang na naiiling si Tindeng. Ikaw talaga. Puro kakalukuhan. Pating tatay mo na nananahimik na, dinadamay mo pa. Natawa na lang din si Ligaya. Huwag na po kasi kayong umiyak. Nay, dapat masaya lang tayo palagi. Kahit anong problemang dumating sa buhay natin. Sige kayo, kapag palagi kayong nakasimangot, bibilis ang pagtandaan nyo. Kukulubot yung mukha nyo at mawawala ng ganda nyo. Sabi ni Ligaya habang sapong mukha ng ina. Napailing na lang si Tindeng. Ewan ko sa yung bata ka.
Mas lalong naiengganyo si Ligaya na maglaba sa malaking bahay. Maliban kasi sa nalilibang siya sa washing machine, ay malaki-laki din ang sweldo na binibigay sa kanya. Nag-iipon na din siya para may pambili ng sariling washing machine. Doon man lang ay mas matutulungan niya ang ina. Ngayong linggo ay mag-isa lang si Ligaya na maglalaba dahil nagpapahingang nanay niya dahil sumakit ang likod nito sa paglalabada kahapon. Sabi naman kasi niya na kaya na niya kaso ay matigas din ang ulo ng nanay niya at hindi din mapirme sa bahay ng walang ginagawa. Habang papunta si Ligaya sa likod ng bahay ay napatingin siya sa malapad na swimming pool. Lumapit siya sa malawak na swimming pool dahil wala namang tao. Balita niya kasi ay wala dito ang mga amo ni Bebeth dahil nasa ibang bansa ito. Tanging ang mga katulong lang ang nasa bahay. Sila naman ng nanay niya ay tuwing linggo lang dito nagpupunta para maglaba. Namamangha siya sa laki at linis ng swimming pool. Kahit kailan ay hindi pa siya nakakaligo dito. Hindi kasi nila afford ang entrance ng mga resort. Mas ibibili na lang nila ng pagkain ng pera. Mas lumapit pa siya sa pool at sinilip ito. Nanlaki na lang ang mga mata ni Ligaya nang mahuhulog na siya sa swimming pool. Naramdaman niya ang malamig na tubig. Wala naman kaso sa kanyang lamig pero hindi siya marunong lumangoy. Tulong! Tulong! Sigaw ni Ligaya habang kumakapa siya pero patuloy pa din siya nahihila pa ilalim. Tulong! Naiiyak na si Ligaya. Nakakainom na din siya ng tubig. Hindi niya alam kung may nakakarinig ba sa kanya. Napapikit na lang siya ng mga mata nang tuluyan na siyang lumubog. Ito na ba ang katapusan niya? Mamamatay na ba siya ngayon? Paano na lang ang ina niya? Sino nang mag-aalaga dito? Nakita ni Ligayang langit mula sa kinaroroonan niya. Patawad, Nay. Bigas ni Ligaya sa isip niya at hinayaan na lang ang sarili na mapunta sa ilalim. Ipinikit na niya mga mata at handa nang tanggapin ang kapalaran niya. Pero bigla siyang napadilat nang may humila sa kamay niya at hinila siya papunta sa ibabaw. Grabe ang pag-ubo ni Ligaya ng tubig. Napahiga siya dahil pakiramdam niya ay naubos ang buong lakas niya. Pakiramdam niya ay nakaligtas siya mula sa kamatayan. Are you okay? Napatingin si Ligaya sa nagmamay-ari ng boses. Nakita niya ang isang gwapong lalaki na basang-basa din kagaya niya. Ikaw bang nagligtas sa akin? Naupo na si Ligaya at nauubo pa din siya ng tubig. Mukhang madaming tubig ang nainom niya. Mabuti na lang at hindi niya naubos ang tubig sa swimming pool. Iya, kumusta na ang pakiramdam mo? Huminga na muna ng malalim si Ligaya. Ayos naman ako. Umiyak si Ligaya dahilan para magulat ang lalaki. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Mas lalong umiyak si Ligaya at niyakap ang lalaki. Maraming salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka namatay na ako. Kumalas si Ligaya at patuloy pa din sa pag-iyak. Akala ko kasi katapusin ko na kanina. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Paano na lang kung namatay ako? Paano ng nanay ko? Magiging mag-isa na lang siya sa buhay. Hinawakan ni Ligaya ang kamay ng lalaki dahilan para gulat itong mapatitig sa kanya. Kaya utang ko sa iyong buhay ko. Kahit anong iutos mo sa akin ay gagawin ko. Hindi mapigilan ni Philip na matawa. Pinisil niya ang kamay ng babae. Hindi mo utang sa akin ang buhay mo, okay? Ginawa ko yun dahil yun ang tama. At isa pa, kasalanan ng kapatid ko kung bakit ka nahulog sa pool. Napakunot naman ang noo ni Ligaya. Kapatid, may tumulak ba sa akin kanina? Itinuro ng lalaki ang batang lalaki na nasa likod ni Ligaya. Nakayuko ito. Naglalaro sila ng aso niya at hindi sinasadya na matulak ka niya. Ngayon lang din napansin ni Ligaya na may kasama palang asong bata. Magkahawak ang dalawang kamay ng bata habang nakayuko. Sinubukan naman niya na inalalang nangyari kanina.
May naramdaman nga siya sa likod niya na parang may tumulak sa kanya pero hindi niya naisip na may tao pala, lalo na't kanina ay tahimik naman ang paligid. Anong dapat mong sabihin, Patrick? Tumaas baba ng balikat ng babae at naririnig na din ni Ligaya ang pag-iyak nito. Sorry po, hindi ko pa sinasadya. Lumakas na nga ang iyak ng bata dahilan para mapailing ang kapatid nito. Hinawakan ni Ligaya ang kamay ng bata at niyakap ito para patahanin. Ayos lang yun, Patrick. Hindi mo naman sinasadya. Dahil nakatilikod si Ligaya ay hindi niya napansin na nakatingin pala sa kanya si Philip. Kumalas si Ligaya sa bata at pinunasan ang mukha nito. Huwag ka nang umiyak. Napasingot-singot naman ng bata. Pero matik na po kayong mamatay nang dahil sa akin. Ngumiti naman si Ligaya sa bata. Pero okay naman ako, di ba? Niligtas ako ng kuya mo kaya buhay pa din ako. Tahan na, okay? Hinaplos ni Ligaya ang ulo ng bata at tumahan naman ito. Pumasok na muna tayo sa loob. Kailangan nating magbihis bago pa tayo magkasakit. Napakamot naman sa ulo si Ligaya dahil ngayon niya lang naalala na basa pala siya. Oo nga pala. Pati ikaw ay nabasa tuloy. Pagtukoy ni Ligaya sa batang lalaki. Pinahiram na muna ng damit ng isa sa mga katulong si Ligaya at nagbihis naman sina Philip at ang batang lalaki. Inumin mo muna tong kape para mainitan ka, sabi ni Philip at binigay ang kape kay Ligaya. Nakakahiya naman pero salamat. Naupo na din ang lalaki sa harap ng upuan ni Ligaya. Ang batang lalaki naman ay nakipaglaro ulit sa aso nito. Ano nga palang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ngumiti naman ang lalaki. Ako si Philip. Napatango naman si Ligaya. Ako nga po pala si Ligaya. Kaano-ano mong may-ari ng bahay? May family. Mga magulang ko. Biglang nabilaukan si Ligaya sa kape na iniinom niya. Ayos ka lang ba? Tumangutango naman si Ligaya. Oo, ayos lang ako. Pinunasan ni Ligaya ang gilid ng labi niya. Nakakahiya. Amo ko pala kayo. Napailing naman ng lalaki. Wala kang dapat ikahiya. Dapat nga akong mahiya dahil sa nagawa ng kapatid ko. Mabilis na umiling si Ligaya. Nako, wala po yun sir. Hindi naman niya sinasadya. Natahimik naman silang dalawa. Nakaramdam tuloy ng pagkailang si Ligaya dahilan para ubusin niya kaagad ang kape. Inalagay niya sa mesa ang tasa at tumayo na. Kailangan ko na po palang bumalik sa trabaho. Maglalaba pa po kasi ako. Napatayo din si Philip. Bakit hindi ka muna magpahinga? Sa susunod na araw ka na lang magtrabaho. Tututol sana si Ligaya pero nagsalita ang lalaki. Sige na Ligaya. Alam kong hindi madaling nangyari sa'yo kanina. Kaya magpahinga ka na muna. Kung gusto mo, babayaran ko na lang araw mo ngayon. Kinuha ni Philip ang kanyang pitaka. Kaagad naman na umiling si Ligaya. Nako, hindi na sir. Sige po, uwi na lang ako ngayon pero babalik din ako bukas. Kahit na tumanggi na si Ligaya ay kumuha pa din ng perang lalaki. Kinuha nito ang kamay niya at inilagay ang pera. Tanggapin mo na to. Baka mamaya may maramdaman kang sakit. Kaya bumili ka na kaagad ng gamot. I feel responsible for what happened to you. Napatingin si Ligaya sa 3,000 na nasa kamay niya. Kinuha niya ang 2,000 at ibinalik sa lalaki. Malaki na po tong 1,000 sir. Umiling si Philip. Just take it all, okay? Ngumiting lalaki kay Ligaya. And also, just call me Philip. Mas gusto ko pa din na tinawag mo ako sa pangalan ko kesa sa sir. Napalunok ng mariin si Ligaya. Bakit pakiramdam niya ay mas lalong gumagwapong lalaki sa paningin niya? Dahil ba sa kabaitan na pinapakita nito sa kanya? Sa kanya na isang hamak lamang na labandera. Ngumiti siya sa lalaki. Maraming salamat Philip. Napakabait mo. Ngumiti naman ang lalaki sa kanya dahilan para kumubog ng mabilis ang puso ni Ligaya. Hindi niya alam kung bakit niya nararamdaman ito.
Ito kasing unang beses na tumibok ng ganito kabilis ang puso niya. Hindi naman siya tumakbo o kinakabahan para tumibok ng ganito kabilis ang puso niya. Lihim siyang napahawak sa kanyang dibdib. Nagkakagusto na ba siya sa lalaking ito? Nagpaalam na din si Ligaya kay Philip at sa kapatid nito. Dumiretso siya sa butika. Imbes na bumili ng gamot niya, ay bumili siya ng gamot para sa nanay niya. Wala naman siyang sakit na nararamdaman sa kanyang katawan. Kinabukasan ay bumalik na si Ligaya sa mansyon. Habang naglalaba, ay nakarinig siya ng pagtahol ng aso na papalapit sa kanya. Napasigaw na lang siya na bigla siyang tinakbuhan ng aso, dahilan para mahiga siya. Stop that, Leo! Saway ni Patrick sa kanyang aso na kaagad namang umalis sa ibabaw ni Ligaya. Tinulungan ng bata si Ligaya na tumayo. Pagpasensyahan niyo na po si Leo, Ate Ligaya. Ngumiti naman si Ligaya at inalis ang mga bubbles na napunta sa damit niya. Ayos lang, mukhang napaka-energetic ni Leo ah. Hinaplos ni Ligaya ang ulo ng aso. Napatahol naman ito. Mukhang gusto po kayo ni Leo. Napatingin si Ligaya sa bata. Teka, kailan ba ni Leo? Tumango naman ang bata bilang sagot. Nasaan ang kuya mo? Ngumiti ang bata habang hinahaplos ang balahibo ng aso. Nasa trabaho po. Kami lang naman ni Leo palaging magkakasama kasi palaging busy si na mommy, daddy at kuya sa business. Bigla namang nakaramdam ng awa si Ligaya sa bata. Kahit kasi nakangiti ito habang nagsasalita, ay naramdaman niya ang lungkot sa boses nito. Napaisip naman siya. Gusto mong maglaro tayo? Nagningning ang mga mata ng bata. Talaga po? Tumango naman si Ligaya. Pero may work pa po kayo? Ngumiti si Ligaya sa bata. Madali lang naman to. Kapag natapos na ako, pwede na tayong maglaro. Wala na din naman akong gagawin pagkatapos kong maglaba. Lumaki ang ngiti ng bata. Sige po, Ate Ligaya. Ihintayin ko na lang po na matapos kayo. Umalis na muna ang batang lalaki para makapaglaban na si Ligaya. Hindi din naman nagtagal ay natapos na siya. Kaya kagaya ng ipinangako niya sa bata, ay nakipaglaro siya dito kasama ng aso nito. Naghahabulan sila o kaya ay nagtataguan naman. Masayang-masaya siya dahil pakiramdam niya ay sariling kapatid niya ang kalaro niya ngayon. Nag-iisang anak lang kasi siya kaya kahit kailan ay hindi niya naramdaman na may kapatid siya. Maglaro ulit tayo bukas, Ate Ligaya. Sabi ni Patrick na nakahiga na ngayon. Sinamahan kasi ni Ligaya ang bata sa kwarto nito dahil yun ang request ng bata. Hindi naman niya matanggihan ang cute nitong muka. Nasa 8 taon lang si Patrick. Napabuntong hininga si Ligaya at hinaplos ang buhok ng bata. Hindi kasi ako pupunta dito bukas, Patrick. Bale, every weekend lang ako pumupunta dito para maglaba. Nalungkot naman ang bata. Ibig sabihin, wala na naman akong kalaro bukas. Parang sumikip ang dibdib ni Ligaya nang makita na naman ang lungkot sa mga mata ng bata. Wala ka bang mga kaibigan o kamag-anak na kasing edad mo lang? Umiling ang bata. Pasensya ka na talaga, Patrick. Gustuin ko man na makipaglaro sa iyo bukas o araw-araw, ay may mga gawain din ako. Hinawakan ni Ligaya ang kamay ng bata. Pero huwag ka mag-alala. Maglalaro tayo buong araw kapag natapos na ako sa trabaho ko sa pagpunta ko dito. Talaga po? Pangako? Tumango naman si Ligaya. Pangako yan. Napangiti si Ligaya nang mag-pinky promise sa bata. Pwede po ba na huwag ka munang umalis, Ate Ligaya? Hanggat hindi pa ako nakakatulog. Ngumiti si Ligaya at hinaplos ang buhok ng bata. Oo naman, gusto mo ba ang kantahan kita? Tumangong bata kaya nagsimula ng umawit si Ligaya ng pampatulog. Hindi din naman tumagal ay nakatulog na ang bata. Good night, Patrick. Hinalikan niya sa buhok ang bata bago lumabas sa kwarto nito. What are you doing? Ay, palakang bakla! Sigaw ni Ligaya pero kaagad ding napatakip sa bibig.
Napatingin siya kay Philip na hindi niya inaasahan na nasa likod pala niya. Ano ka ba naman, Philip? Bakit ka ba nanggugulat dyan? Paano kung atakihin ako? Mabuti na lang at wala akong sakit sa puso. Ilang beses pang huminga ng malalim si Ligaya para pakalmahin ang puso niya na ang bilis ng tibok dahil sa kaba. Sorry kung nagulat kita. Anyway, anong ginagawa mo sa kwarto ng kapatid ko? Hindi ba dapat kanina ka pa umalis pagkatapos ng trabaho mo? Napatitig si Ligaya sa kabuuan ng lalaki. Sandali, bago ko sagutin ang tanong mo, ngayon ka lang ba nakauwi? Tumungo naman bilang sagot ang lalaki, dahilan para mapailing si Ligaya. Sinamahan ko lang si Patrick sa kwarto niya. Nangako kasi ako sa kanya na sakalang ko aalis kapag tulog na siya. Ayun, kakatulog niya lang. Binuksan naman ni Philip ang kwarto at sinilip ang kapatid. Nakita niyang kapatid na mahimbing nang natutulog. Huwag ka mag-alala, wala naman akong kinuhang gamit. Hindi naman ako nagnakaw. Isinara na ulit ni Philip ang pinto at napabuntong hininga. Wala naman akong iniisip na ganun sa'yo. Simula nang una kitang makita, alam kong mapagkakatiwalaan na kita. Napalunok ng mariin si Ligaya nang umiting lalaki sa kanya. Anyway, salamat sa pagsama sa kapatid ko. Maliit nang umiti si Ligaya. Wala yun. Naging masaya naman ako habang kalaro ko siya. Tsaka mabait naman si Patrick, kaya wala namang naging problema. Napabuntong hininga si Ligaya. Ayaw ko sanang makialam sa inyo, Philip. Dahil alam kong wala akong karapatan. Dahil labandera niyo lang ako. Pero sana magkaroon kayo ng oras kay Patrick. Kawawa naman kasi yung bata. Si Leo lang ang palaging kasama. Alam mo, kahit na nakangiti siya, alam kong nalulungkot siya kasi hindi niya nakakasama ang mga magulang niya, lalo ng kapatid niya. Napabuga ng malakas na hangin si Ligaya. Maswerte ka nga kasi nagkaroon ka ng kapatid. Ako kasi mag-isa lang ako at walang kapatid. Kaya hindi ko nararanasan ang pagmamahal ng isang kapatid. Hindi ko naranasan ang makalarong sarili kong kapatid. Tinapik ni Ligaya ang balikat ng lalaki. Mas importante pa din ang oras para sa pamilya kaysa sa trabaho o ibang bagay. Ngumiti si Ligaya kay Philip. Sige, alis na ako. Baka kasi hinahanap na ako ni nanay. Bye-bye! Kumaway pa si Ligaya bago tuluyang umalis. Napatitig naman si Philip sa babae na pababa na ng hagdan. Bigla siyang napaisip sa sinabi nito. Alam niyang nawawala na sila ng oras para kay Patrick dahil sa trabaho nila. Naalala tuloy niya kung anong pakiramdam na walang oras sa kanya mga magulang niya. Napabuntong hininga na lang siya. Pati siya na sariling kapatid ay nawawala na ng oras kay Patrick. Anak, may naghahanap sa iyong bata. Napakunot noon naman si Ligaya sa sinabi ng ina. Ha? Bata? Sino naman, Nay? Pinunasan ni Ligaya ang kamay sa suot niya. Naglalaba kasi siya. Nagkibit balikat naman si Tindeng. Hindi ko kilala eh. Ngayon ko lang siya nakita. Mas lalong nagtaka si Ligaya at tumayo na. Nasaan po? Itinuro ni Tindeng ang harap ng bahay nila. Nasa likod kasi sila ng bahay nila at doon sila naglalaba. Nasa labas siya. Labasin ko lang muna, Nay. Tumango naman ang ina ni Ligaya kaya lumabas na siya. Laking gulat niya nang makita si Patrick na ang laki ng ngiti. Patrick? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung saan ang bahay namin? Ngumiti naman ang bata. Nagtanong po ako kay Auntie Bebet. Gusto lang po kasi kitang dalawin, Ate Ligaya. Di po ba sabi niyo, hindi kayo makakapunta sa bahay dahil may gagawin kayo ngayon? Kaya ako na lang pumunta dito. Napasa po na lang sa noo si Ligaya. Ang talino nga naman ito. Alam ba to ng kuya o ng mga magulang mo? Umiling ang bata. Kahit mawala ako, hindi naman siguro nila malalaman dahil busy sila. Natigilan naman si Ligaya at napatingin sa bata. Ito na naman ang lungkot nito. Pumasok ka na muna sa loob. Pinapasok na muna ni Ligaya ang bata sa maliit nilang bahay. Pero hindi pa kita maaasikaso ngayon dahil
Marami din akong labahan. Hanggang dito po ay may labahan pa din kayo? Tumango si Ligaya at binigyan ng juice ang bata. Mabuti na lang ay may natira pa kanina na juice. Oo, halos araw-araw ay may labahin ako. Kinuha ng bata at hindi nagdalawang isip na inumin ng juice. Napangiti na lang si Ligaya dahil hindi maarte ang bata. Hindi po ba kayo napapagod? Ngumiti si Ligaya. Nakakapagod pero yun ang kinabubuhay namin ng nanay ko. More labahan ay mas masaya kasi may pera. O siya, dito ka na muna ha. May cellphone ka naman siguro. Maglaro ka na muna at pag natapos ako, dun tayo maglalaro. Tumango naman ang bata kaya bumalik na sa likod ng bahay si Ligaya at nagpatuloy na sa paglalaba. Maya-maya pa ay sumunod ang bata sa kanya. Bakit ka sumunod dito, Patrick? Baka mabasa ka dito. Hindi pinansin ni Patrick ang sinasabi ni Ligaya at nakatitig lang siya sa tambak nitong labahan. Ang dami mo naman palang labahan, Ate Ligaya. Mukhang gagabihin ka't hindi tayo makakapaglaro. Napatitig din si Ligaya sa labahan niya at napabuntong hininga. Kahit gustuhin niya na makipaglaro sa bata ay mukhang imposible. Sorry Patrick, mukhang hindi ako makakapaglaro sa'yo. May naisip ako. Magtatanong pa sana si Ligaya sa bata pero bigla itong umalis. Saan naman pupunta yun? Napakibit balikat naman si Ligaya at bumalik na lang sa trabaho niya. Hindi naman siguro mawawala ang bata lalo na't may kasama ito. Maya-maya pa ay nagulat na lang siya nang bumalik ang bata at may dala na 2 washing machine. Ano yan, Patrick? Gulat na tanong ni Ligaya habang nakaturo sa mga washing machine na nasa karton pa. Washing machine po! Napatango naman si Ligaya. Alam ko pero bakit may dala ka niyan? Ngumiti naman ang bata. Binili ko po para sa inyo. Napanganga naman si Ligaya. Iba talaga kapag mayaman. Kahit bata ay may pera na. Napailing si Ligaya. Hindi ko matatanggap yan, Patrick. Nagtaka naman ang bata. Bakit naman po? Napabuntong hininga si Ligaya at lumapit sa bata. Hindi mo murahin ang bagay na yan para ibigay mo sa akin, Patrick. Oo, pangarap kong mga yan pero gusto ko ay ako mismong bibilit. Hindi na lang tumanggap ng galing sa ibang tao. Kumunot ang noon ng bata. Ibang tao? Akala ko po ay magkaibigan tayo. Tumango si Ligaya. Oo, magkaibigan tayo. Ang ibig kong sabihin ay gusto kong mabiling mga bagay na pinaghirapan ko. Ayokong maisip na mga magulang mo na inaabuso kong kabaitan mo. Pero hindi naman po yun totoo. Maliit na ngumiti si Ligaya sa bata. Alam naman natin yon pero hindi naman kasi lahat ng tao ay katulad kong mag-isip. Hinawakan ni Ligaya ang kamay ng bata. Huwag ka din basta-basta magtitiwala sa ibang tao dahil hindi mo alam kung anong totoo nilang pakay sa'yo. Inosente naman na tumingin ng bata kay Ligaya. Pero hindi naman kayo isa sa kanila? Bahagyang natawa si Ligaya. Siyempre hindi. Kaya nga binabalik ko na itong mga binibigay mo. Napatingin naman ng bata sa mga binili nito. Pero hindi na po yan pwedeng ibalik. Napaisip naman si Ligaya. Oo nga naman. Bakit hindi nyo na lang tanggapin? Tatanggi na sana si Ligaya nang magsalita ulit ang bata. At bayaran nyo na lang ako. Napatitig si Ligaya sa bata. Hulug-hulugan nyo na lang po hanggang sa ma-paid nyo. Napakurap-kurap si Ligaya. Yun na lang pong gawin natin kaysa masayang yan. Natuwa naman si Ligaya at napatakip sa bibig. Talaga? Tumango naman ang bata. Opo, alam ko kasi na gustong-gusto nyo yan at parang hindi na din po kayo mahirapan ng nanay nyo. Napakurap-kurap si Ligaya dahil maiiyak na siya sa sobrang saya. Niyakap niyang bata sa sobrang saya. Thank you, Patrick. Ikaw atang anghel na pinadala sa akin ng Diyos. Natuwa naman ang bata. Maya-maya pa ay dumating si Philip na may pag-aalala sa muka. Naglalakad na muna sila sa may gym ng lugar nila Ligaya.
Nakita naman si Patrick ng mga bata at inaaya itong makipaglaro. Tumango naman si Ligaya. Sige na Patrick, makipaglaro ka sa kanila. Kilala ko sila at mababait sila. Napangiti naman ng bata at nakipaglaro sa mga kapwa-bata nito. Naupo sina Ligaya at Philip. Umuwi ako ng maaga kanina dahil na-realize ko sinabi mo kagabi, tama ka. Napatingin si Ligaya sa lalaki na nakatingin sa kapatid nito. Alam ko ang pakiramdam ni Patrick. Dahil ganyan din ang naramdaman ko nung bata pa ako. Palaging busy ang mga magulang namin at halos walang oras para sa amin. Kaya na makapagtrabaho na din ako, hindi ko napapansin na mawawalan na din pala ako ng oras sa kanya. Hindi ko namamalayan na napaparamdam ko na pala sa kanya ang naramdaman ko nun. Tumingin si Philip kay Ligaya at maliit na ngumiti. Sa mga sinabi mo kagabi, doon lang ako nakapag-isip. Ayokong maramdaman ni Patrick ang pangungulila sa magulang. Dalawa na nga lang kami. Wala nang oras sa kanya mga magulang ko pati ba naman ako? Kaya kinabahan ako kanina nang sa pag-uwi ko wala siya. Tapos nalaman ko na pinuntahan ka pala niya. Hinawakan ni Ligaya ang kamay ni Philip at ngumiti. Hindi pa naman huli ang lahat, Philip. Pwede ka pa din namang bumawi sa kapatid mo, lalo na't nakikita kong mahal na mahal ka din niya. Napatingin si Ligaya sa bata na masayang nakikipaglaro. Palagi ka nga niyang bukang bibig kung paano mo siya alagaan noon at kung gaano ka kabait na kapatid sa kanya. Biglang napatingin si Ligaya sa kamay niya nang pinagsiklop ng lalaking mga kamay niya. I'm so glad that you came into our lives, Ligaya. Napalunok na lang ng mariin si Ligaya nang sa pagtingin niya sa lalaki ay nakangiti itong nakatitig sa kanya. Nagwawala na naman ang puso niya. Gusto sana niyang bawiin ang kamay niya dahil naiilang siya. Pero may parte din sa kanya na nagustuhan ang magkahawak nilang kamay. Dahilan sa pautang na washing machine ni Patrick kay Ligaya ay napapadali ng paglalaban nila ng ina niya. Nagkakaroon na din siya ng time na gumala kasama sina Philip. Ayaw niya sanang sumama sa dalawa dahil tutulungan niyang ina pero ang sabi nito ay ito na ang bahala lalo na't madali na lang ang paglalaba. Dinala si Ligaya ng dalawa sa mall at doon na masyal. Naglaro din sila sa arcade. Sobrang saya niya dahil ngayon lang siya nakapaglaro dito at ang mas nakakatuwa pa ay kasama niya ang dalawa. Ngayon ay nakikita na niya ang saya sa mga mata ni Patrick. Nang mapagod sila ay kumain sila sa isang restaurant. Anong ginagawa mo, Ligaya? Nagtatakang tanong ni Philip nang makita niya na parang nilalagay niya sa isang pinggan ang ilang pagkain nito. Dadalhin ko to para kay nanay. Gusto ko din na matikman niya to. Napangiti si Philip. Napakabait mo talagang anak. Anyway, kainin mo na yan at magti-take out na lang tayo para sa nanay mo. Umiling si Ligaya. Nako, huwag na. Okay na to. Alam kong napakamahal ng pagkain dito. Natigilan si Ligaya nang hawakan ng lalaking kamay niya. I insist, Ligaya. Wala ang gastos ko ngayon sa kasiyahan na binibigay mo sa akin at sa kapatid ko. Napalunok na lang ng mariin si Ligaya. Salamat. Hindi maiwasan ni Ligaya na mautal. Palipat-lipat naman ang tingin si Patrick kina Ligaya at sa kapatid niya. Pinaghiwalay niya ang kamay ng dalawa. Kuya, gusto ko lang klaruhin sa'yo na paglaki ko ay papakasalan ko si Ate Ligaya. Biglang nabilaukan sa sariling laway si Ligaya dahil sa sinabi ng bata. Nanlalaki din ang mga mata niya. Natawa naman si Philip at ginulong buhok ng kapatid. Ang bata-bata mo pa pero ang pagpapakasal na kaagad ang iniisip mo. Tsaka ang laki ng agot nyo. Napanguso naman ng bata. Ano naman? Age doesn't matter naman. Pilit nang umiti si Ligaya sa bata. Wala din naman akong plano na pumatol sa mas bata sa akin. Sorry Patrick pero nakakabatang kapatid lang talagang turing ko sa'yo. Tsaka sa paglaki mo, sigurado akong mahanap mo din ng babaeng para sa'yo. Mas lalong napanguso ang bata habang natawa naman si Philip. See? Bastard ka kaagad.
Pinalo ni Ligaya ang braso ni Philip. Ano ka ba? Huwag mo nga pagtawanan ng ganyan ng kapatid mo. Binalata naman ng bata si Philip at natawa ng hindi makapaniwala. Napapailing na lang siya. Hindi lang yon ang huling beses na lumabas sila. Sumama si Ligaya kay Philip nang ayain siya nito at dinala sa isang park. Habang naglalakad sila ay may mga bata na nagtatakbuhan. Hindi sinasadya ng mga ito na mabunggo si Ligaya at ma-out of balance. Nanlaki ang mga mata niya nang matutumba na siya. Ligaya! Hinawakan siya ni Philip sa kamay at kaagad na hinila. Sa lakas ng pagkakahila ng lalaki kay Ligaya ay niyakap siya nito. Mahigpit ang naging yakap ng lalaki sa kanya na akala mo ay ayaw na siya nitong bitawan. Kumakabog ng mabilis ang puso niya at natatakot siya na baka marinig yun ng lalaki. Ayos ka lang, Ligaya. Munti ka na dun Mabuti na lang at nasa luka agad kita. Kung hindi, baka bumagsak ka na. Hinawakan ni Philip si Ligaya sa magkabilang balikat. You okay? Tanong ulit ni Philip nang hindi makasagot si Ligaya. Tumango na lang siya dahilan para makahinga ng maluwag ang lalaki. Thank God. Natigilan si Philip nang mapansin na sobrang lapit na pala ng mga mukha nila. Napakurap-kurap siya at kaagad na napalayo. Pareho na tuloy silang nakaramdam ng pagkailang. Gusto mo bang kumain ng kwek-kwek? Pag-iba ni Philip ng usapan para mawala ang pagkailang nila. Nagulat naman na napatingin si Ligaya sa lalaki. Kumakain ka ng kwek-kwek? Tumango naman si Philip. Bakit parang gulat ka? Naglakad na sila papunta sa nagbebenta ng street foods. Well, hindi lang ako makapaniwala na ang mga mayayaman na katulad mo, kumakain din pala ng kwek-kwek. Bahagyang natawa si Philip. Tuluyan na ngang nawalang ilang na nararamdaman nila kanina. Hindi naman lahat ng mayayaman ay maarte sa pagkain. Kumain na din sila. Siya nga pala, bakit hindi mo kasama si Patrick? Naupo na sila sa bakanteng upuan sa park. Hindi ko siya isinama dahil gusto kitang makasama at masolo. Biglang nabilaukan si Ligaya at naubo siya. Nataranta naman si Philip at mabilis na bumili ng buko juice. Ito, inumin mo. Kaagad na kinuha ni Ligaya ang buko juice at ininom ito. Nakagulat ka naman, sabi ni Ligaya nang mawala na ang bara sa lalamunan niya. Tumingin siya kay Philip. Tapatin mo nga ako, Philip. May gusto ka ba sa akin? Kahit na parang ang tapang ni Ligaya dahil tinanong niya yon perong totoo ay kinakabahan siya sa magiging sagot ng lalaki. Umupo ulit ang lalaki sa tabi ni Ligaya at tumitig sa mga mata niya. Paano kung sabihin kong oo? Napalunok ng mariin si Ligaya at muling napainom ng buko juice. May pag-asa ba ako kapag tinanong kita kung pwede kitang ligawan? Napaiwas ng tingin si Ligaya dahil nahihiya siyang tumingin sa lalaki. Pero bakit ako? I mean, may mas maraming magaganda dyan at mayayaman na katulad mo. Ano namang nagustuhan mo sa isang mahirap at labandera na katulad ko? Marami. Mabilis na sagot ni Philip. Hinawakan niya ang kamay nito dahilan para mapatingin ito sa kanya. Marami kang pinarealize sa akin. Pinarealize mo sa akin na mas importanteng oras para sa pamilya kaysa sa trabaho. Oo, kailangan nating magtrabaho para magkapera pero kailangan din natin ng oras para sa pamilya natin. Ngumiti si Philip. Ano naman kung mahirap ka at labandera lang? Deserve mo pa din naman ang mahalin. Lahat naman ng tao, mayaman man o mahirap, may nakalaan sa kanila na magmamahal. At ikaw ang napili kong mahalin. Ligaya. Pinisil ng lalaking kamay ni Ligaya. Kaya, papayagan mo ba ako na mahalin ka? Napakurap-kurap si Ligaya. Paano kung hindi ako tanggapin ng mga magulang mo? Dahil isa lang akong mahirap. Umiling si Philip. Wala akong pakialam. Nagulat naman si Ligaya. Hindi naman sila makakasama mo habang buhay. So, why matter?
Bahagyang natawa si Ligaya. Totoo naman, pero kailangan mo pa ding respetuhin ang desisyon ng mga magulang mo. Tumango si Philip. I know. Pero kung hindi ka man nila tanggapin ay wala akong pakialam. Sa'yo ko sasaya at hindi ko hahayaan na hadlangan nilang kaligayahan ko. Mahal kita, Ligaya. Napatitig si Ligaya sa lalaki at nakikita niya na seryoso talaga ito. Ngumiti siya at tumango. Mahal din kita, Philip. Nagulat naman ang lalaki at napakurap-kurap pa mga mata. Sinasagot mo na ako? Natawa naman si Ligaya. Dapat ko pa bang patagalin? Bahagya namang natawa si Philip at niyakap siya sa sobrang tuwa. I'm so happy, Ligaya. Pangako, hindi ka magsisisi na sinagot mo ako. Kumalas ng pagkakayakap si Philip sa babae at sinapong mukha nito. Napalunok naman ang mariin si Ligaya at napapikit na lang ng mga mata. Hinihintay niya na magkalapat ang mga labi nila pero hindi nangyari yon. Napadilat siya ng mga mata nang halikan siya ng lalaki sa kanyang noo. Ngumiti si Philip sa kanya habang sapo-sapo pa din ito mukha niya. Hindi ko aabusuhin ang pag-oo mo, Ligaya. Hindi porke sinagot mo na ako hahalikan na kita sa labi. I still respect you, Ligaya. Napalunok na lang si Ligaya at napangiti. Mukhang hindi niya pagsisisihan ang pagsagot sa lalaki. What? Isang labanderang girlfriend mo? At talagang labandera pa natin? Napayuko naman si Ligaya. Nasa library sila na nasa bahay ng mga magulang ni Philip. Pinakilala kasi siya ng lalaki sa mga magulang nito nang malaman ng lalaki na nandito ang mga magulang niya. I thought you're better than this, Philip. Pero paanong pumatol ka sa isang babae na hindi natin kauri? Dagdag pa ng ina ni Philip. Ito na nga bang sinasabi ni Ligaya na baka hindi siya matanggap ng mga magulang ng lalaki dahil mahirap lang siya. Humigpit ang pagkakahawak ni Philip sa kamay niya dahilan para mapatingin siya sa lalaki. Matapang na hinarap ni Philip ang mga magulang niya. Bakit hindi siya? Ano naman kung labandera lang siya o mahirap? Ang importante, mahal niya ako. Natawa ng mapakla ang ina ni Philip habang tahimik lang ang ama nitong nakaupo. Ha! Mahal? Baka naman mahal na lang ang pera mo. Magsasalita na sana si Ligaya na hindi totoong sinasabi nito pero pinigilan siya ni Philip. She loves me and not my money. Kahit kailan, walang hiningi sa akin si Ligaya. Kung tutuusin nga ayaw niya akong gumamit ng pera para sa kanya. Alam niyo kung anong minahal ko sa kanya? Ang pagiging mabuti niyang tao at anak. Natawa na naman ang ina ni Philip. Hindi ko siya matatanggap kaya hiwalayan mo siya. Taas noo na tumingin si Philip sa ina niya. No. Hindi makapaniwalang babae sa sinagot ni Philip. Talagang susuwayin mo kami para sa babaeng yan? Tinuro ng babae si Ligaya. Pamili ka, Philip. Kami na pamilya mo o ang babaeng yan? Nagulat naman si Ligaya. Huwag naman po umabot sa ganito. Tumahimik ka! Biglang natahimik si Ligaya dahil sa malakas na sigaw ng ina ni Philip. Bumaling ulit ang babae sa anak nito. Ano, Philip? Mamili ka! Napatiimbagang si Philip. Ang sabi nila, palagi mong piliin ang pamilya mo. Napangiti naman ang ina ng lalaki sa sinabi nito. Pero sabi din nila, piliin mong taong nagpapasaya sa'yo. Biglang nawala ang ngiti ng babae. Pamilya ko nga po kayo pero ni minsan, hindi ako naging masaya sa inyo. Nanlaki ang mga mata ng ina ng lalaki. How dare you say that? Talagang nilaso na ng babaeng tong ulo mo! Galit na tinuro ng babae si Ligaya. Walang kasalanan si Ligaya, ma'am. What I'm saying is true. At alam niyo yan. Masama ng tinginan ni Philip sa kanyang ina. How dare you! Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ito lang ang gaganti mo? Alam mo ba kung gaano kami nagpapakahirap para lang mabigyan kayo ng magandang buhay? Natawa naman ng mapakla si Philip. Magandang buhay? Siguro marangya pero maganda?
Umiling si Philip. Kahit kailan, hindi naging maganda ang buhay ko, ma'am. Dahil palagi kayong walang oras sa akin. Sa amin ang kapatid ko. Alam niyo ba ang pakiramdam na mag-isa sa malaking bahay na to? Dahil ang pamilya na dapat namin kasama, palaging wala. Natahimik naman ang mga magulang ni Philip. Kaya hindi niyo ako masisisi kung mas pipiliin ko si Ligaya. Dahil siyang nagbibigay ng saya at oras na kahit kailan hindi niyo naibigay sa amin. Ako naman ang makakasama niya at hindi kayo. It's not being disrespectful to you. Nagpapakatotoo lang ako. And this time, pinipili ko ang kaligayahan ko. Kaya kung totoong mahal niyo ako at gusto niyong sumaya ako, tatanggapin niyo ang babaeng mahal ko. Hinila na ni Philip si Ligaya. Halika na, Ligaya. Bago pa sila makalabas sa silid ay huminto si Ligaya at humarap sa mga magulang ni Philip. Wala po akong plano na sirain ang pamilya niyo o pag-away-awayin kayo. Kung may gusto man po akong sabihin ay, yun ang hindi pa pahuling lahat. Nasa huli naman po ang pagsisisi. Baka ma-realize niyo lang ang lahat kapag wala na sa inyo. Kahit kailan, hindi maibabalik ng pera ang mga oras na nawala. Magandang gabi po. Sa condo unit na muna si Philip tumuloy. Nagtatampo siya sa mga magulang niya. Pakaramdam ko, kasalanan ko kung bakit nagkagalit kayo ng mommy mo, Philip. Hinawakan ni Philip ang kamay ni Ligaya at umiling. Wala kang kasalanan, Ligaya. Matagal ko na talagang kinikimkim ang lahat ng yun. Sa buong buhay ko, wala akong naging reklamo sa kanila. Dahil palagi ko silang iniintindi. Ngayon lang ako nagkaroon ng gusto pero hindi pa nila matanggap. Napabuntong hininga na lang si Ligaya. Intindihin mo na lang sila. Inihilig ni Philip ang ulo niya sa balikat ni Ligaya. Palagi ko naman silang iniintindi. Pero sana ako naman ang intindihin nila. Nakahilig ang ulo ng lalaki sa ulo ni Ligaya habang magkahawak ang kamay nila. Paano si Patrick ngayon? Bukas din ay isasama ko siya dito. Mas gugustuhin din naman ni Patrick na sumama sa akin kaysa manatili sa malaking bahay na yun. Hinaplos na lang ni Ligaya ang buhok ng lalaki. Nagpaalam siya sa kanyang ina kanina na sasamahan na muna niya si Philip. May tiwala naman ito sa kanya at sa lalaki. Kumusta na si Philip? Napabuntong hininga na lang si Ligaya habang nililigpit ang pinagkainan nilang pagkain ng nanay niya. Ayun, kahit hindi niya sabihin, alam kong nalulungkot siya. Napabuntong hininga na lang din si Tindeng. Tayong mahihirap, perang pinoproblema. Pero mga mayayaman ay ang pamilya naman. Sa bagay, hayaan niyo na lang munang pamilya ni Philip. Marirealize din nila na mas mahalaga ang mga anak nila kesa sa mga business nila. Tumango na lang si Ligaya dahil wala din naman silang magagawa lalo na kung saradong isip ng mga magulang ng lalaki at ayaw makinig sa kanila. Nasa isang restaurant sina Philip, Patrick at Ligaya. Inaya siya ng dalawa na sabay kumain ng lunch. Habang kumakain sila ay may isang magandang babae na lumapit sa kanila. Oh my God! Ikaw ba talaga yan, Philip? Napatingin silang lahat sa babae. Tumayo naman si Philip. Carla, kailan ka pa umuwi? Kaagad na niyakap ng babae si Philip. Hindi naman sa selosa si Ligaya, pero nakikita niya kasi na may kakaiba sa babae, lalo na mga haplos nito sa likod at braso ng lalaki. Napapatanong tuloy siya sa isip niya kung sinong babaeng ito. Last week lang. Hinahanap kita kaso walang balita sa'yo sa mga friends natin. Oh my God! Napatakip pa sa bibig ang babae. I've missed you so much. Kumunot ang noo ni Ligaya. Can I join you? Napatingin naman si Philip kay Ligaya. Ngumiti lang siya at tumango. Gusto man niyang tumanggi ay hindi na lang dahil ayaw niyang magmukhang KJ sa lalaki. Baka masabi nito na binibigyan niya ang meaning ng dalawa. Nagulat siya nang umupo ang babae sa tabi ni Philip at kung makaasta ay parang wala sila ni Patrick. Magkatabi kasi sila ng bata habang kaharap nila si Philip na ngayon ay katabi na ang babae. Ang saya naman na nagkita tayo ulit. Nakahalumbaba na nakatingin ang babae kay Philip. Siguro ay destiny talaga na
Pagkitain tayong dalawa pagkatapos ng ilang taon. Lihim na napakuyom ng kamao si Ligaya nang makita niyang hinawakan ng babae ang kamay ng lalaki. Inilayo naman ni Philip ang kamay niya. Oh, sorry to say this, Carla, pero may girlfriend na kasi ako. Napakunot naman ang noo ng babae. Tumikim naman si Ligaya dahilan para mapatingin sa kanyang babae. Natawa ito nang hindi makapaniwala dahilan para mapakunot noo siya. Siyang girlfriend mo? Natatawang tanong ng babae habang nakaturo kay Ligaya. Bakit? May problema ba? Tumingin ang babae kay Ligaya. Marami. Napakunot noo naman si Ligaya. Anong nakita ni Philip sa isang chick na katulad mo? Sa itsura mo pa lang, halata nang hindi ka mayaman. Stop that, Carla. Wala kang karapatan na sabihan ng ganyan ng girlfriend ko. Nakangisi naman na nakatingin ng babae kay Philip. What? Totoo naman ang sinasabi ko ha. She's poor and cheap. Sa dinami-dami ng magagandang babae, siya pa ang pinili mo. Ano bang pinakain ng babaeng to sa'yo? Tell me, ginayuma ka ba ni? Hindi na natapos ng babae ang sinasabi nito nang buhusan ni Ligaya ng juice ang babae. What the fuck? Napatayo ang babae at napatingin kay Ligaya. Ngumiti si Ligaya sa babae. Mukhang kailangan mo kasing mahimasmasan sa mga pinagsasabi mo. Hindi naman makapaniwalang babae. Alam mo ba kung magkano tong damit ko? Can you afford this? Umiling naman si Ligaya. Hindi, pero pwede kong labhan para sa'yo. Labandera kasi ako, kaya marunong akong mag-alis ng mga mancha sa damit. Eh ikaw, maliban sa panalait mo, ay may nalalaman ka ba na gawain sa bahay? Hindi sumagot ang babae. Sigurado akong wala, kasi busy ka sa pag-shopping at sa pagpapaganda. Pero sana naman sa susunod na magpapaganda ka ng muka, isali mo na din ang basura mong ugali. Kasi mayaman kang ang tingnan at mabango pero nangangamoy naman ang ugali mo na parang basura. Napatiimbagang naman ng babae sa sobrang galit. Umalis na lang ito dahilan para mapangisi si Ligaya. Pumalakpak naman sina Patrick at Philip habang bilib na nakatingin sa kanya. Thank you. Natatawang sabi ni Ligaya habang yumuyuko pa at naupo na din. That was amazing, Ate Ligaya! Natawa na lang si Ligaya. Kahit kasi mahirap lang ako, marunong naman akong lumaban. Lalo na kapag ako nang inaapi. Dapat hindi mo hayaan ng ibang tao na maliitin ka nila. Tumango naman si Patrick. Napatingin si Ligaya kay Philip na bahagya itong tumawa. That was cool, baby. Hindi mo na pala kailangan ng proteksyon ko. Naramdaman ni Ligaya ang pag-init ng magkabila niyang pisngi dahil tinawag siyang baby ng lalaki. Kaya ko naman ang sarili ko. Pero ipa pa din yung ikaw magtatanggol sa akin. Nakatingin ang dalawa sa mga mata ng isa't isa na may pagmamahal. Napangiwi naman si Patrick. Tama na nga yan! That was gross! Baka mawalan pa ako ng gana. Natawa naman sina Philip at Ligaya. Teka, sino bang babaeng yun? Hindi naman kaagad nakasagot si Philip kaya si Patrick ang sumagot. Siya ang first girlfriend ni Kuya. Napatingin si Ligaya kay Philip. Siyang first girlfriend mo? Tumango naman bilang sagot ang lalaki. In fairness, maganda siya. Bigla namang nataranta ang lalaki. Pero mas maganda ka sa kanya at... Pero ang pangit ng taste mo sa babae. Natigilan naman ng lalaki sa sinabi ni Ligaya. Maganda nga, pero pangit naman ng ugali. Bakit mo naman nagustuhan yun? Nagustuhan mo ba talaga ang babaeng yun? Itinuro pa ni Ligaya ang dinaanan ng babae kanina na animoy andoon nito. Bahagya namang natawa si Philip. Bata pa ako ng mga panahon na yun. Alam mo na, trip-trip lang. Tsaka hindi naman kami nagtagal dahil nakapag-awalay din ako sa kanya. Na-curious naman si Ligaya. Bakit mo naman siya hiniwalayan? Napakibit-balikat si Philip. Dahil hindi ko naman talaga siya gusto.
Napatigil naman ang lalaki at napatingin kay Ligaya. Teka, bakit ba tanong ka ng tanong? Nagsiselos ka ba sa kanya? Natawa naman si Ligaya. Ako? Bakit naman ako magsiselos? Tinitigan na maigi ni Philip ang babae. Tinaasan siya nito ng kilay. Hindi ako magsiselos sa ganong klase ng babae, Philip. Oo, mas maganda nga siya sa akin at mayaman pero lamang naman ako sa ugali. Kahit kailan, hindi ako nananapak ng ibang tao para lang umangat. Ngumiti naman ang lalaki dahilan para kumabog ng mabilis ang puso ni Ligaya, lalo na nang hawakan nito ang kamay niya. Kaya minahal kita eh. At isa pa, para sa akin ay ikaw ang pinakamagandang babae. Wala sila sa'yo. Kinilig naman si Ligaya habang mas lalong nakangiwi si Patrick. Grabe! Talagang lalanggamin na tayo dito dahil sa inyong dalawa. Nagtawanan naman sina Philip at Ligaya. Kumain na lang silang tatlo. Hindi nila alam na nakatingin pala sa kanila ang mga magulang ni Philip. Nagkatinginan ang mag-asawa. Nang makauwi sa condo unit sina Philip, Patrick at Ligaya ay nakita nila ang mga magulang ng lalaki na parang hinihintay sila. Napahawak naman si Patrick sa kamay ni Philip habang nakatago sa likod nito. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Philip sa mga magulang niya. Nandito kami para makausap kayo. Nagkatinginan naman sina Philip at Ligaya. Ngumiti siya sa lalaki. Uuwi na lang ako para makapag-usap kayo. Kasama ka sana, Ligaya. Napatingin si Ligaya sa ina ni Philip. Bakit? Dahil ayokong makipaghiwalay sa kanya. Ay si Ligayang sasabihan niyong hiwalayan ako? Kaagad na umiling si Mandy. Hindi sa ganon, anak. Hinawakan ni Ligaya ang braso ni Philip dahilan para mapatingin sa kanyang lalaki. Hayaan mo munang magsalita ang mami mo. Napabuntong hininga na lang ang lalaki. Pumasok na sila sa kondo at naupo sa sofa. Huminga ng malalim ang ina ni Philip. Gusto ko lang humingi ng sorry sa inyo, Philip at Patrick. Dahil kahit kailan, hindi namin naparamdam sa inyo na may mga magulang kayo. Wala kaming ibang iniisip kundi ang negosyo natin. Ang iniisip kasi namin, mabigyan kayo ng maginhawang buhay para hindi kayo maghirap. Hindi namin naiisip na lumalayo na pala ang loob niyo sa amin. Tumingin naman ang ina ni Philip kay Ligaya. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ligaya. Dahil dumating ka sa buhay ng mga anak ko. Nakita ko kung paano mo sila napapasaya. Ngayon, alam ko na kung bakit mas pinipili ka ng anak ko kaysa sa sarili niyang pamilya. Sorry kung hinusgahan ka agad kita kahit na hindi pa kita nakikilala. Ngumiti naman si Ligaya. Wala po yun. At naiintindihan ko naman po kung bakit. Dahil mahal niyo mga anak niyo. Napatingin si Philip kay Ligaya. Ganun na lang yun, Ligaya. Pinatawad mo na kaagad sila pagkatapos ka nilang maliitin? Ngumiti si Ligaya sa lalaki at hinawakan ng kamay nito. Sincere naman sila sa paghingi nila ng sorry, Philip. Isa pa, mga magulang mo din sila. Alam ko na kapag nagkaroon ka din ng mga anak ay magiging protective ka din sa kanila dahil ayaw mo silang masaktan. Napapuntong hininga na lang si Philip dahil wala siyang panalo kapag si Ligaya na ang nagsalita. Kung talagang masaya ka sa kanya, anak, hindi ko na kayo tututulan. Napatitig si Philip sa ina. Masaya ako dahil nakatagpo ka ng kasiyahan. Pinisil ni Ligaya ang kamay ni Philip nang hindi ito magsalita. Napakagatlabi ang lalaki. Sorry din, Mom. Kung napagsalitaan ko kayo ng ganun. Umiling naman ang babae. Wala kang kasalanan, Philip. Kung hindi nga yun nangyari, baka hanggang ngayon, bulag pa din kami. Napaiyak na ang babae. Patawarin mo kami ng daddy mo. Pero kahit na busy kami, mahal na mahal namin kayo. Huminga ng malalim si Philip pero kahit ganon ay napaiyak pa din siya. Unang lumapit sa mga magulang nila ay ang kapatid niya at niyakap ito. Lumapit na din siya at nakiyakap dito. Hindi din naiwasan ni Ligayang maiyak sa sobrang saya
dahil sa wakas ay maayos na ang mga ito. Napatingin siya sa ina ni Philip na inilahad ang kamay nito. Tinanggap niya ang kamay nito at hinila naman siya para makisali siya sa yakapan. Pagkatapos ng araw na yon ay naging maayos na ang relasyon nila ni Philip. Tinulungan din siya ng mga magulang ni Philip na makapagtapos ng pag-aaral. Kumuha siya ng business administration. Pangarap niya kasing magkaroon ng sariling business. Nang makapagtapos si Ligaya ay tinulungan siya ni Philip na magbukas ng sarili niyang laundry shop. Napakaswerte niya dahil nagkaroon siya ng boyfriend na palagi siyang sinusuportahan at kapag may hindi siya maintindihan ay nasa tabi niya ito para tulungan siya. Kahit kailan ay hindi siya nito iniwan. Masaya si Ligaya habang excited at puno ng saya habang nakatingin sa building ng negosyo niya. Excited? Napatingin si Ligaya kay Philip at nakangiti na tumango. Inakbayan siya ng lalaki. Alam mo yung feeling ko ngayon, babe? Noon ay pangarap ko lang to pero ngayon, ito na. Nasa harap ko na. Huminga ng malalim si Ligaya dahil parang maiiyak na siya sa sobrang saya. Pakiramdam ko, nananaginip lang ako ngayon. Tumingin si Ligaya sa lalaki. At kung hindi dahil sa tulong mo at sa tulong ng pamilya mo, baka hindi ko natupad ang pangarap ko na laundry shop. Hinawakan ni Philip ang kamay ni Ligaya. Yes, we help you financially. Pero lagi mong tatandaan na natupad mo ang lahat ng to dahil nagpursige ka at hindi sumuko sa lahat ng pagsubok na dumating sa buhay mo. Ipinakita mo sa amin na hindi porke mahirap ka lang, wala ka ng karapatan na mangarap. Pinutunayan mo lang sa kanilang lahat na hindi ka lang doon at may ibubuga ka. Pinisil ni Ligaya ang kamay ng lalaki. Still, maraming salamat pa din, babe. Sinapo ni Philip ang mukha ng babae at ngumiti. Anything for you, baby. Napapikit na lang si Ligaya nang halikan siya ng lalaki sa noo. Ligaya? Napatingin si Ligaya sa tumawag sa pangalan niya at nakitang Tia Melva niya. Ngumiti naman si Philip at tumango. Kausapin mo na. Hintay na lang kita dito. Ngumiti si Ligaya sa lalaki at lumapit sa tiya niya. Bakit po, Tia Melva? Nakayuko ang babae na tila ba parang nahihiya. Kasama nitong iilang mga kamag-anak niya na minsan na silang nilait. Nandito lang kami para patiin ka ng congratulation. Ang layo na ng narating nyo. Bahagyang natawa si Ligaya. Hindi ba kayo makapaniwala na ang dating nilait at minaliit nyo, may kaya na sa buhay at ngayon ay nag-uumpisa na ng sarili niyang negosyo? Napanguso naman si Melva. Alam kong maling nagawa namin. Imbis na tulungan namin kayong mag-ina, minaliit pa namin kayo. Ngayon ay na-realize na namin na maling nagawa namin. Napabuntong hininga na lang si Ligaya. Alam niyo, tiya, hindi ako naniniwala na binabago ng perang isang tao. Sadyang nasa loob niya lang talaga at nasa ugali na niya. Dapat kasi lagi niyong tandaan na bilog ang mundo at hindi sa lahat ng oras kayong nasa itaas at nananapak ng mga taong nasa ibaba. Balita niya kasi naghihirap na ang tiya niya ngayon dahil na-scam ito sa isang investment. Tingnan mo nga naman. Noon ay silang minamaliit nito at sinasabihan pa na hanggang doon lang sila. Pero ngayon ay ito na ang lumalapit sa kanila para humingi ng tulong. Pinapatawad ko na po kayo sa mga nagawa nyo. Sana ay huwag nyo na yung gawin dahil may karma na tahimik lang. Tumango naman si Melva at tinawakan ng kamay ni Ligaya. Maraming salamat, Ligaya. Ngumiti si Ligaya sa tiya niya. Tinuruan kasi ako ng nanay ko na maging mapagpakumbaba at palaging nasa lupang paa. At palagi niyang sinasabi sa akin na magpatawad. Lalo na kung sincere naman ang paghingi ng tawad. Niyakap ni Melva si Ligaya. Hindi lang ang opening ang nagpasaya kay Ligaya ngayon dahil maayos na din siya sa mga kamag-anak niya. Isang masigabong palakpakan ang bumalot sa buong paligid ng putuli na ni Ligayang ribbon. Senyales na bukas na ang bago niyang laundry business. Pumasok na po kayo sa loob at marami pong pagkain doon. Lumapit naman si Tindeng kay Ligaya at niyakap siya.
Masaya ako para sa'yo, anak. Kumala si Ligaya sa ina at ngumiti. Sabi ko naman sa'yo, Nay, tutuparin ko ang pangako ko sa inyo. Ngayon ay magiging tagabantay at taga-entertain na lang kayo ng mga customer. Hindi na kayong maglalabada. Hindi na sasakit ang likod nyo. At hindi na masusugatan ang mga kamay nyo. Nakangiti si Tindeng na sinapo ang mukha ng anak. Napakaswerte ko dahil ikaw ang naging anak ko. Sana lang ay kasama natin ang tatay mo ngayon. Ngumiti naman si Ligaya. Alam kong masaya si tatay ngayon habang nakatingin sa atin ay. Mabilis na pinunasan ni Ligaya ang luha niya nang tumulo ito. Huwag na nga po kayong umiyak. Pati ako'y naiiyak na eh. Nagtawanan na lang sila at pumasok na sa loob. Nang makapasok sila ay nagtataka si Ligaya kung bakit may pulang kurtina sa may stage na para bang may tinatabunan ito. Bigla itong bumukas at nakita nila si Philip na nasa stage habang may hawak na mic. Hey baby. Panimula ng lalaki. It's been so long nang sinagot mo ko. I always wanted to marry you right away. Pero alam kong may mga pangarap ka pa. Kaya sinamahan na muna kita habang tinutupad mo mga pangarap mo. At ngayon na natupad mo na. Sana tuparin mo din ang pangarap ko. Naglakad si Philip papalapit kay Ligaya at niluhod ang isa nitong tuhod. Ligaya ng buhay ko. Will you be part of my family? Napatakip sa bibig si Ligaya nang bumungad sa kanya ang isang makinang na singsing. Ang akala niya ay ang opening ng bago niyang business ang makakapagpasaya sa kanya ngayon pero hindi pala. Ito na atang pinakamasayang araw sa buhay niya. Naiiyak na din siya sa sobrang tuwa at tumango siya. Oo, Philip. Yes, babe. Papakasalan kita. Isinuot ng lalaking singsing sa daliri ni Ligaya at niyakap siya. Thank you for waiting for me, babe. Kumalas si Philip at ngumiti. Ayos lang. Worth it naman dahil pumayag ka na maging asawa ko. At makakasama kita habang buhay. Kiss! Kiss! Sigaw ng mga tao na saksi ng kasayahan nilang dalawa. Nagtawanan naman sina Philip at Ligaya. Hinalikan lang siya ng lalaki sa noo at humarap sa mga tao. Sa kasal na ang totoong kiss! Nagpalakpakan ng mga tao. Nakikiisa sa mga kasiyahan nilang dalawa. Ikinasal din sila pagkatapos ng 3 buwan. Isang maganda at engrandeng kasal ang ibinigay ni Philip kay Ligaya. Makalipas lang din ng 1 taon ay nagkaroon sila ng maraming anak. At makalipas pa ang ilang taon ay mas lumaki pa ang pamilya nila. Sa malaking bahay na tinitirhan nila ay napupuno ito ng tawanan ng mga anak nila. Hindi din nila pinaranas sa mga anak nila ang naranasan ni Philip noon. Oras sa pamilya ang pinakaimportante dahil kahit kailan ay hindi mabibili ng pera ang oras at kahit kailan ay hindi maibabalik ng pera ang mga oras na nakasama. Kaya habang may oras tayo ay magbigay tayo palagi ng oras sa pamilya. Huwag nating hayaan na magsisi tayo kapag wala ng mga mahal natin sa buhay. Everyone deserves to be loved. Mayaman ka man, mahirap, maganda o pangit, ay palaging may nakalaan na isang tao sa'yo kaya huwag mawala ng pag-asa dahil walang tao na binuo ang Diyos na walang kapares. At dito nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Philip at Ligaya. Ang 2 tao na magkaiba man ang estado sa buhay ay hindi ito naging hadlang para mahalin nila ang isa't isa at maging masaya sa piling ng isa't isa. The end.